So, ang gagawin natin ngayon, magsusukat tayo ng mga poles ng iba't ibang klaseng free hubs. So, napansin ko kasi sa comment section, ang dami nilang tanong na tungkol sa sizes ng poles. Siguro, pag may nakita silang nakatambak na free hub, tapos sa sira free hub nila, gusto nilang malaman kung kakasya yung poles. Ang pinakamaraming tanong nakuha ko, ito, kay Sword, tsaka dito kay, Speed 1 Soldier. Pero in case Sword, yung unang version na na-upload ko, tingin ko pares lang naman ng free hub. Sukatin muna natin to. May ano pala to, si Sword, may plastic to na lock. Ayan o. Pero, tinungkab ko na para, ayan, tingnan natin. Ito na yung poles nya. Ingatan nyo lang, bago mawala yung poles, patay tayo dyan. Yung spring, madaling gawan ng paraan yung spring kasi meron yan sa online. Mahaba nga lang, kailangan yung putulan. Upload ko rin yung next time, ginawa ko sa hubs ko. Ganda naman yung tunog. So, Sword na free hub. Katin natin. Yan. 5.4 yung lapad. Tapos, yung mismong pinaka, itong bilog na to. Gaano bang kalaki yan? Or gaano kataba? Medyo matatagalan tayo dito. Ang hirap niyang hawakan, madulas, mga boss. 4 mm, 3.8. Estimate ko mga 3.8. Ang hirap palang ano nito. 3.6 naman dito. Estimate nyo na lang mga 3.7 to 4 mm yung sa pagsasalpakan ng pole. Yung parang cylinder yung bilog. Then, gano'ng kahaba? 9.8. Matagal yung panigurado. Ito naman kay Speed 1. May lock din siya pero parang keychain. Madali lang tanggalin. Ang mahirap dyan yung kay Cruiser, kay LDCNC, tsaka kay Horde. Kay Sword Hubs medyo mahirap tong kabin. Tapos pwede nyo compare, rewind or forward nyo na lang video. So check muna natin kung gaano kalapad to. Ito sa Speed 1 na Soldier. Tingnan natin gaano kalapad. Ito na siya, mga bulat nasa 5.6, 5.9. Ano siya kalapad? 5.8 to 5.9. Tapos yung pinakabilog niya, yan, 3.2. So, doon pa lang makita nyo na hindi kakasya, di ba? Hindi kakasya sa Sword. 3.4 ulitin ko. 3.4 to 3.2 dito, yung parang sa diameter. Yung bilog na yan. Yan yung pinaka salpakan niya doon. Tapos kung ganong kahaba poles ni Speed. Uy, mga G's. Sakto G's. Ito naman sipon ako Maxzone 1.0. May grasa-grasa din. Mahirap tanggalin. Dahil tayo dyan. Ayun. To. Matatanggal na siya. Ayan, tanggal na. Natin kung gaano kapal yung bilog. Mukhang ito yung pinakamakapal. Lucky. Patin natin. Ito siya. 3.7 lang. Tayo. Ulitin natin. Ngayon nga. Gaano mo nakalapad? Modulas, may langis. 5.9. Yan. 5.9 siya. Tapos, gaano kahaba itong kay Maxzone 1.0. Yan natin. 9.9 or 9.8 ata. 9.9. Ang hirap talaga magsukat kasi yan. Modulas. 9.8 kahaba kay Maxzone Stroke 1.0. Pero itong taba, itong bilog, di ko pa na sukatin natin dito. Hirap. Modulas. But andiit 3.8. Kaya ulitin natin dito. Dito. Tingnan natin dito. Ito. 3.9. Mga ganun lang kataba. So, doon pa lang mako-compare nyo na kung papasok o hindi. So, next. Ito si LDCNC 3.0. Dito masyadong nag-click ata o sumikat. Pero LDCNC nakaganon ako yung unang labas. Ito, dito pala makikita nyo na kahit din nyo nasukatin. Ang liit to. Sobrang liit. Mahirap sukatin to. Tingnan natin kung gaano kalapad. 6.1 lapad to. LDCNC 3.0. Tapos kung gaano kataba, 2.7 lang. Sa salpakan nyo, yung sa salpakan niya, ayan, 2.6 or 2.7. Tapos kung gaano kahaba, 7. Hirap niya sukatin. Modulas yung poles. Ayan, mga 7.2. Isa pa.
Hirap niya sukatin. 7.5. Yan. Pang-5, ito si Cruiser. So, to si Cruiser tsaka to si LD-CNC mukhang parehas na. Pero tingin ko, di lang ako sure. Lapad muna ni Cruiser XM490 6.0. Tapos yung pinakasalpakan yun, parang cylinder. Wala ako, nawala. Yung parang cylinder, 2.6. Tapos yung haba ng pulse ni Cruiser 7.1. Ang hirap. 7. Ganun, 7.1. Modulas, ang hirap sukatin. Tapos, inuubo pa ako. Next is tong kay Calypso. 4 pulse by 3. Eto kasya to sa Maxxone 3.0. Kaso sobrang kunat na hirap na mag-back pedal. O, kung gaano mo na siya kalapat. Sukatin natin. 5.8. Tapos itong pinaka daw tawag dito. Parang bilog niya dyan. Salpakan. 3.7. 3.7 talaga. Then, kung gaano kahaba pulse ni Maxxone, Saturn Calypso, 9.5. 9.5. Testing na nga natin muna. Tingnan natin kung kasya kay Sword. Uy! Kumasya. Pasok. Pero parang medyo malo. Hindi, pwede. Kumana. Tingnan natin kung kay Sword papasok kay Calypso. 150 pasok din, yan, meron na tayong kapalit sa mga naghanap dyan. Kung meron kayong sword hubs na sira yung, or nawala yung pole, tapos meron yung tropa nyo, mga tropa nyo na Saturn Calypso or Maxxone stroke, papasok yan. Teka. Magkalituan. Balik muna natin to. Try natin pala itong sa Maxxone stroke. Papasok. Kasi mukhang parehas yan dito. Ito. Ayan natin dito. Ito yung sa sword. Pasok natin kay Maxxone. Uy, pasok din. Ayan pasok din mga pus. Parang good news yan. Mga naghahanap ng mga pamalit. Ayan, pasok. O last, ito naman kay Saturn Atlas 2.0 tsaka kay Heroic 8.5. Natin kung ano sukat nito or specs ng pulse. Again, yung spring di ko nasukatin na kasi meron naman nabibilan yan sa online. O kung gaano kalapad kay Saturn Atlas 2.0 or Heroic 8.5. 5.7 lapad niya. Tapos yung pinaka parang cylinder 3.1. Tapos kung gaano ka haba yung pulse niya 7.8. Ang hirap 7.8. Isa pa 7.6. Mga gano'n 7.6 to 8. Sabihin natin 7.7. So yun lang. Ano ba pwede natin pagpalitin dyan? Ito. Try natin. Ito malamang di kakasya to. Si Speed 1 tsaka tong kay Sword. Ito kasing combo na nabasa ko dati. Hindi yan kakasya mga boss. Ayan hindi siya kakasya. Kasi masyadong makapal yung ayaw. Hindi kasya. Masyadong makapal yung sa 3 teeth dito. Ito masyadong makapal dito. Hindi papasok kay Speed 1. Pero to sa pulse ni Speed 1, papasok to dito. Pero napakaluwang kay Sword Free yan. Yun, luwang yan. Naglalaro lang. Kaya may nakaharang na spring. Ayun Holats kahit baba natin yung spring. Tataas lang siya lagi. Maluwang masyado. Hindi pasok. Dapat kasi siguro mga 0.1 mm lang yung tolerance o yung kaya niyang tanggapin kahit na may pagkakaiba. So ito naman kay LD-CNC tsaka kay Cruiser. Check natin kung pwede kong pagpalitin. Pwede ba? Hindi rin mga boss. Ayaw pumasok. Ayaw din. Huwag natin ipilit. Baka ano pa mangyari. So, kung pwede, yung pole na may 3x, may 3 ngipin, pwede kay Saturn Calypso, Maxxone Stroke 1.0, tsaka kay Sword Hubs. So, yun lang muna.